mass at cyst dito sa kanang bahagi ng kanyang ulo at na mild stroke po siya. Alam niyo po, pinauwi na po siya, nilabas na po namin siya sa PGH. Pagkalabas po ng PGH, itinuloy po namin sa Cabiao, Nueva Ecija. Kasi po sa PGH, gusto nila salinan ng dugo ang aming kapatid dahil po anemia na po siya. Ang kanya pong hemoglobin ay 8 na lang po. Ang sabi po namin, dasal namin, Diyos ko, kung pagkakaloob mo po siyang masalinan ng dugo, maaari lang po sa Cabiao, Nueva Ecija na lang po. Alam niyo po, dininig na naman ng Panginoon Diyos ang dasal namin. Pagdating po doon sa Cabiao, Nueva Ecija, binigyan po kami ng referral ng doktor. Tapos po, sino po ang magdodonate ng dugo? Sabi po gano'n sa akin ng doktor at saka sa laboratory po ng Cabiao, Nueva Ecija. Sabi ko, ako po. Sabi nilang gano'n. Kayo? Sabi ko, opo. Sabi niya, ilang taon na kayo? Sabi ko po ay 51 na. Sabi niya, hindi po ako tumatanggap ng donor na ganyang katanda na. Sabi niya po ganyan sa akin. Na-admit po kami doon, siguro mga alas 4 ng hapon. Alam niyo po, inabot po ako ng alas 12 ng hating gabi bago nakakuha ng dugo sa akin. Ang dami pong proseso, pinaikot-ikot ako ng doktor at sa laboratorio. Sabi ko, doktor, ibinigay ko na po sa Diyos ang aking sarili. Sabi ko, wala po sigurong masama kahit matanda na ako. Alang-alang po sa kapatid ko. Sabi kong ganyan. Sabi po niya sa akin, hindi pwede, baka dalawa na kayong maging pasyente ko. Alam niyo po, hindi po ako pinanghinaan ng loob kahit anong sinabi nila sa akin. Sabi ko, hindi dudulot ng Panginoon Diyos na may mangyari sa amin dalawang magkapatid. Sabi nila, bahala kayo. Sabi ko, opo. Kung ano naman po ang mangyari sa akin, wala akong takot dahil nandito ako sa hospital nyo at binigay ko na sa Panginoon Diyos ang kapasyahan. Alam niyo po yung doktor, tumalikod siya. Sabi niya, sige, kunin mo na siya. Sabi po gano'n. Mga alas 12 po ng hating gabi. Talaga pong sinisiraan nila ako ng loob. Siguro, ang nasa isip nila, isang babae lang ako. Meron pang oras para mag-back out ako. Sabi ko, hindi. Alang-alang sa kapatid ko. Hindi tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Alam niyo po, nung mga araw na yon, mga oras na yon, nung naisalin na sa kapatid ko yung aking dugo, nakita po namin ang malaking pagbabago ng aming kapatid. Salamat po, Diyos ko. Lumabas po kami noon sa Cabiao, Nueva Ecija. Biyernes po kahapon, 1 linggo na po kami. Alam niyo po, nandun pa lang ako, sabi ko, hindi ko po alam kung bakit laging bumubuka yung bibig ko, dadaling kita kay Apo Kunching. Kanya po nung nakaraang Sabado, bali 1 linggo na po kami Sabado ngayon.
Nakarating po kami dito. Tapos po, kung ano po yung sinabi ng doktor, yun din po ang sinabi ni Apo Kunching sa kapatid namin. Yun nga po. Kanya po nung wala ako dito, wala kami ng Tuesday, humingi po kaming bendisyon sa mahal na Ama. May request po kasi na MIR. Alam niyo po, yung kaba, nagdalawang isip po ako kasi sa isang tulad ko, nakapag-aral man po, pero hindi sapat sa kaalaman ng medisina. Hindi po ako nakapag-aral, di po kami nakapagtapos ng pag-aaral. Nung Webis po, wala ako dito, absent ako. Dala-dala ko yung resulta ng MIR sa Kabanatuan po sa Doctor's Hospital. Habang nandun po ako, kahit hindi ko po alam o kabisado ang dasal na rosaryo niya, yung simple lang pong dasal ang hawak-hawak ko sa sarili ko. Diyos ko, kung ano man po yung resulta nito, sana naman po pagkalooban niyo. Alas 4:30 po nang dumating ang doktor na babasa ng MIR ng kapatid ko. Neurosurgeon po yun. Sinama niya po ako sa kanyang, doon sa x-ray room po. Binasa niya sa akin yung plaka. Sabi niya, wala nang mas ang kapatid mo. Wala na yung cyst na findings po dun sa una. Kanya po, Diyos ko, kung nag-alinlangan po ako noong una, humihingi po ako talagang patawad sa kanya. Ang na lang po yung kanyang stroke. Kanya po talaga napakabait ng Panginoon. Tama po yung mga naririnig kong sharing dito. Subalit hindi man po ako ganun kahasang magsalita. Yun po ay naranasan kong tunay sa aking sarili. Kanya po nung isang araw na naman, meron na naman pong naganap sa kapatid ko. Anong araw yun? Basta po, sumakit po bigla isang hating gabi yung kanyang paa. Ito pong kaliwang paa niya. Ang sabi po niya sa akin, ang sakit, sabi po niya. Yung daw pong kanyang hita, yung buto niya dito sa may singit, para pong ginaganon. Out of 10 po, nasa 8 ang sakit. Diyos ko, sabi ko, Panginoon ko, wala po akong alam na igagamot sa kapatid ko sa mga oras na ito. Tanging dalangin lang po, dasal ang aking pinanghawakan. Maniwala at dili po kayo. Sinabi po kasi sa akin ni Apo Kunching nung isang gabi, tapalan mo ng dahon ng atswete, isa dito sa ulo, 3 dito sa puso niya. Sabi po niya ganun sa akin. Alam niyo po, hindi ko po alam bakit ako nagpataan ng dahon ng atswete. Nilagay ko po iyon sa harapan ng altar namin. Sabi ko, Panginoon ko, sa pamamagitan po ng mga dahon na ito, ay makakaramdam ng kagalingan yung aking kapatid. Sa haba po ng oras mula alas 12 ng hating gabi hanggang alas 3 po, sabi ko sa kapatid ko, ayan po kung naririnig niya at naintindihan niya, siguro po minsan nakalimutan na niya dahil sa sakit niyang naramdaman.
Sabi ko, kapatid ko, ang sabi ng Panginoon Diyos, pag may umaga, may dilim. Bukas, sisikat ang araw na maningning. Sabi ko, tandaan mo yan. Sabi ko ganyan. Pagdating ng 3:00, sabi ko, papawi na yan sakit mo dahil ang Panginoon Diyos, 3:00 ng tanghali nang siya'y hindi po ba doon sa pagmahal na araw? Nung po napawi ang sakit ng paa ng kapatid ko, naisip ko po ang dahon ng atswete. Sabi ko, kukunin ko lang ang dahon ng atswete sa may altar. Sabi ko, itatapal ko sa iyo. Sabi niya, o sige. Sabi ko, sabi po niya ganun. Nung pong itinapal ko sa paa niya yung atswete, sabi ko, anong nararamdaman mo? Sabi po niya, parang sinisip-sip ang sakit. Sabi po niya, maya-maya po nakatulog na siya. Kanya pupurihin ng Panginoon. Yun po'y kinukwento ko sa mga kasambahay kong naganap. Sabi ko, hindi ko alam. Hindi ako gumagawa ng kwento. Ito'y totoo lamang. Sabi ko, kanya nga po ngayon nung tawagin niyo ako, hindi ko po alam kung bakit. Totoo pong may Panginoon Diyos. Lalo-lalo na po, pinagkaloob niya sa atin sa katauhan ni Apo Conching. Siya po ang dakilang manggagamot talaga. Marami na pong nangyari. Kung isasalaysay ko po lahat ang mga naganap sa akin, siguro po mahaba. Marami po, hindi lang po sa kapatid ko't magulang. Meron pa po kaming isang kapatid na panganay na na-stroke hanggang sa ngayon po. Marami na po akong napatunayan sa Panginoon Diyos. Subalit, nasurpresa po ako ngayon sa pagtawag ninyo, pagtawag niya sa akin upang ibahagi ko sa inyo ang aking mga naranasan. Kanya maraming salamat po, Panginoon. Kung ano man po, kung may kulang o labis, kayo na po ang bahala sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng mga kaps at alagad ni Apo Conching, sa lahat po dito. Maraming salamat po, Diyos ko. Salamat po, mahal na kapatid. Sa matapat ninyong pananalangin, sa tapat ninyong paghingi at pagdulog sa Ama, dininig ang inyong hinihiling sa Kanya. Kaya ang matibay na pananalig at pananampalataya ang siya niyong laging panghawakan. Tinatawagan ko po muli ang isang kapatid upang magbahagi. Tinatawagan ko po si kapatid na Isidora. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para sa ating kapatid. Salamat kapatid. Akala ko maubusan ako ng oras. Ang ganyata ng mic. Good morning sa inyo, Diyos Ama, Anak, Espiritu. Kasama ko sa pagharap ko sa inyo. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Mga kapatid na alagad, magaganda. Ano pong sakit ni Isidora? Leukemia. Kaya po pula ang dugo ko. Ay, pula ang buhok ko. Lumipat na yung dugo ko sa tuktok ng ulo ko. Pula yung aking motif. Kasi po, maputla po ako. Wala na po akong dugo. Bakit po buhay pa ako? Yun ang tanong. Amen po ba? Dahil po sa Divine Mercy na sumasa kay Apo Conching. Palakpakan natin ang buhay na Diyos. Marami pong nakikinabang. Sa totoo lang, kay Apo Conching. Kaya lang po ang iba, yung tingin nila, si Apo Conching yung manggagamot. Si Apo Conching po ang dinadaluyan ng banal na Espiritu bilang Divine Mercy upang may kakayahang manggamot. Palakpakan natin ang buhay na Diyos.
Alam niyo po, nitong mga nakaraang araw, si Isidora, hindi umiindak. Kasi wala kayong kamalayan, hindi naman leukemia ang problema ni Isidora. May vertigo pa ako. Ilang taon na ang leukemia ni Isidora. Sa kahapon po, tinanong ako ni Apo Conching, good morning po, Apo. Ilang taon na raw ako sa April. Mag-a-anniversary po ako sa April. Eh, ang leukemia ko po sa April, 13 years na. 10 years na po ako, Apo Conching, palakpan natin ang buhay na Diyos. Alam niyo po, nung unang taon ko kay Apo Conching, o yung unang araw, hindi niyo ako makikita nakangiti. Sino po yung nagbahagi ngayon na iyak ng iyak? Pilit kong pinapakinggan kung ano yung binabahagi, mas lamang po yung iyak. Ganun po yung puspos ng banal na Espiritu. Subalit, may mga tao po nakikinig. Amen po. Kailangan marinig. Eh kung banal na Espiritu, kahit wala kang sabihin, naririnig ka na niya eh. May mga tao pong hindi nakakarinig. Kaya kailangan maliwanag. Ang pagsishare po ko po ngayong araw, pasalamat. Kasi po, wala mang problema sa leukemia eh. Ginamot na ako ni Lord eh. Umatake po yung vertigo. Hindi ako makaindak. Baka pag ikot ko, bigla akong bumagsak. Sumasakit yung kaliwang ulo. Pagkatapos may galaw ka na nahihilo. Pagdating ko kanina, 11:45, punta ako sa adoration, nag-chaplet pa ako. Tapos nagdasal, Ama, huwag mo na may padama yung hilo. Kailangan matapos itong linggong to, magpurit magpasalamat na ako kasi puro hiwaga po ang buhay ko. Hindi po ako bumabase sa gamot. Tingnan nyo, nasasamid ako sa excitement ko sa pagsasalita sapagkat bihira po ako mag-share ngayon. Dahil marami ang gustong mag-share. Kaya lang po, yung kahiwagaan na panibagong bigay sa akin ng Panginoon, isipin nyo, magti-13 years na ang leukemia ko, marami akong binabata, marami akong dinadaanan. Kaya po hindi nyo masabi na pag pinagaling ka ni Lord, hindi ka na magkakasakit. Amen po ba? Kasi ang katawan natin, katawang lupa. Ang tawag ko nga noon alikabok. Yung pala alabok. Yari po tayo sa alabok. Sabi ko noon alikabok. Tinuwid ako ni Mami. Kasi po ang alikabok tuloy. Ang alabok, ang lupa, tinutubuan ng damo. Amen po ba? Gusto nyo po ba? Wala lang tutubong damo sa katawan nyo. Kasi yung mga damo, yun yung mga karamdaman kasi po, pag wala ng damo, ayaw nyo ng karamdaman, kung ayaw nyo na magkasakit, pasimento na po kayo. Amen po ba? Minsan, kahit nakasimento na, sumisingit pa yung damo Meron. At saka sabihin nyo, pag namatay ako, wala nang problema. Hindi totoo yun. Minsan, mas malaki pa problema. Yung mga naiwan mong buhay, problema nila yung pampalibing mo. Walang pampalibing. Amen po ba? Kaya po, kung alam nyo lang po ang sikreto ng buhay, na hinihingi po natin yun. Kagaya ko po, humingi lang po ako ng extension. Kahapon po, tanong ko kay Apo, Apo, mahal na Apo, paano po kung yung extension na ibinigay sa akin ni Lord, yung nakatala sa Biblia, 15 taon binigyan ng extension si Ezekias. Mamamatay na siya pero binigyan siya ng extension na 15 taon. Sabi niya Apo, bakit? Ilang taon ka na ba sa April? Apo, teka muna, gusto ko pa mabuhay. Kahit 15, ayoko pa mamatay. 10 years pa lang po, so may 5 years. Kaso ang leukemia ko 13 years na, so may 2 years pa. Ayoko nga. Ganda-ganda ko Kaya nga, nung nag-share ako noon, nung mga nakarang araw, pag may umalulong sa mga aso ko, lalo na sa madaling araw, hoy, kamatayan, lumayas ka, hindi ako sasama sa'yo. Sa divine mercy ako sasama, ayoko pang sumama sa'yo. Marami pong namamatay sa paligid ko. Patotoo po, tanungin niyo po yung mga taga-Waliw, taga-Subic, nasa kaliwa, nasa kanan, nasa unahan, nasa likod, namamatay sila. Hindi ko naman po dinasal yun. Hindi lang nila alam ang sikreto na ang buhay na extension, habang nabubuhay ka,
extended yung buhay mo kung manampalataya ka ng lubos. Amen po ba? Hindi po yung palikwad-likwad, yung manampalataya ka ngayon dahil gumaling ka. Paglabas mo ng dambana, iba na isip mo. Makapagganito muna kasi gumaling na ako. Hindi po. Si Isidora po, hindi nagmamalaki sa inyo dahil po ang kagalingan para sa lahat. Amen po ba? Yung umaatungal po, nasa power po siya ng kaiba. Wala po siya sa power ni Lord. Ganyan po ang karamdaman. Sino po nagbigay ng karamdaman? Hindi po si Jesus. At hindi ibibigay ng Ama. Sino po bang tinatawag ni Isidora ang Ama? God the Father po. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Sila po ang gumagamot dito, palakpakan natin ang buhay na Diyos. Yung kaloob po kay Apo Conching, hindi po ordinaryo. Hindi po binibigay sa kung sino-sinong tao. Yung may kababaang loob. Amen po ba? Yun ang unang-unang ginamot sa akin ng Panginoon. Yung kababaan loob ko, ibigay ko sa Kanya. Sapagkat kung wala akong kababaan loob, hindi po ako gumaling. Amen po ba? Nakikita niyo ba yung mata ni Isidora? Pag dumilat yan at pag kumunot ang noon yan, bruha. Walang kababaang loob. Pag nagsalita ang bibig ni Isidora, hindi ko lang alam kung anong tawag niyo. Basta ako, naniniwala ako, pinagaling ako ng Panginoon sa pamagitan ni Apo Conching. Tinanong din po ako ni Apo Conching, kapatid, baka naman hindi ka pinagaling ng Panginoon kasi nagpapadoktor ka. Hindi po, Apo. Pinagaling ako ng Ama, pinagaling ako ng Divine Mercy. Alam niyo kung bakit? Ako na may katawan ang nakakaramdam. Isumpak mo man lahat sa bibig mo ang lahat ng gamot. Nasa iyo man lahat ng kayamanan. Nasa masikat na ospital ka man. Kapag binawi na ni Lord ang buhay mo, wala kang magagawa. Amen? Anong uri ka man ng tao, singkit ka man, dilat ka man, bumbay ka man, hindi tinitingnan ng Panginoon yun. Ito ang tinitingnan ng Panginoon. Kaya nga ito na pula Ang Divine Mercy pula, ang puso ni Jesus pula, ang buhok ni Isidora pula. Kasi po, kung kukulayan ko ang buhok ko ng dilaw, maputla na nga ako, dilaw pa yung buhok ko. Kung kukulayan ko naman ng itim, ang sabi sa akin, unggo daw ako. Ngayon, kinulayan ko ng pula, pinaiksi ko ng pinaiksi para hindi lumabas yung kulot. Gawa nung kulot ang utak ko hindi na ako pwede magpa-reband. Ngayon, pinaiksian ko, habulin mukha ko yung, may mga puting buhok ako. Sabi ko, hindi baling magkulay pula, chimpanzee ako. Huwag lang unggo. Nakita niyo po yung kulay ng chimpanzee. Ano po? Alam niyo po, natatawa ko yun sa mga sinasabi ko. Subalit, ang biyaya po ng Panginoon ay hindi para sa iisa. Para po sa lahat, ayon sa inyong pagtanggap. Amen po ba? Hindi po pwedeng bulahin ng Panginoon. Hindi pwede nagngangawa ka dyan, pagagaling ka ng Panginoon. Hindi. Taimtim sa puso ang hinihingi mo. Siya lang ang makakarinig at hindi tao. Pag pinarinig mo sa tao, chismis ka pa Kahit sabihin mo naglilingkod na sa Panginoon, kumpisal mo sa pare, pagtalikod mo, malay mo, chinismis ka sa kapwa pa, uy, si ganito pala, lalo na po ako. Pag nangumpisal ako sa pare doon, kilala po yung anak ko sa Baliwa, baka sabihin, uy, yung mami ni Atty. Buko, ganun pala, ganun pala. Kaya po, Conching na lang po ako nangumpisal, direkta na po sa Ama. Amen po ba? Ayoko magkasala sila. Binigyan ako ng Panginoon para mabuhay pa sapagkat ginagamit niya. Paano naman, Isidora, sasabihin mo, ginagamit ka ng Panginoon? Yung kadaldalan ko po, hindi chismis. Chinichismis ko po sa inyo ang kahiwagaan ng Divine Mercy ng Banal na Espiritu na dumadaloy sa katauhan ni Apo Conching. Amen po ba? Iisa lang pumapalakpak. Baka sabihin nyo naman yung may mga sakit dyan. Ako ang pinaka-major na may sakit ditong leukemia, wala nang iba. Amen po ba? Kasi pag may pumunta dito may leukemia, isang araw lang pupunta. Pag nakapangalawang araw, pangatlo, wala na. Paano gagamutin ng Panginoon? Samantalang ako, hindi pinababalik ng Panginoon. Ako nakiusap kay Apo Conching, huwag niyo po ako itakwil. Huwag. Kasi alam ko masama ang bibig ko, masama ugali ko, masama akong babaeng yung bruha ang mukha. Hindi ako masamang babae. Hindi ako si Magdalena, si Isidora ako. Kaya lang po, talos ng Panginoon ang laman ng aking puso.
kung makipag-usap po kayo kay Apo Kunsing, huwag po yung tao sa tao, puso sa puso. Dahil binabalak nyo pa lang po, nadadama na kayo ng banal na espiritu sa katawan ni Apo Kunsing. Ang hiwaga po na kay Apo Kunsing para sa lahat, hindi ipinagdalamot. Kung may karamdaman po si Isidora at nakahilata doon sa tabi at nagngangawa, tititigan lang siya ng Panginoon. Subalit, mangusap ang kanyang puso, tumahimik siya, taimtim na kausapin ng Panginoon, napapakinggan siya ng Panginoon. Yan po ang sikreto ni Isidora. Kaya po si Isidora, pula man ang buhok, pula man ang bilay, pula man yung bracelet, ang hikaw, dahil wala na po akong puting dugo, wala na akong pulang dugo, binuhay po ako ng Panginoon sa kanyang pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Inaangkin ko po yon na pagdating ng April 18, 2014, sasabihin ni Lord sa akin, Isidora, dahil tapat ka, extension pa. Palakpakan natin ang buhay ng Diyos. Maraming salamat po at magandang umaga. Maraming salamat po sa lahat ng nagbahagi. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tayo.